One day, millionaire, kinabukasan, lugi. Bakit ganito ang sistema ng agrikultura sa Pinas? Maganda lang sa paningin kapag nanonood ka ng masaganang ani. Pero sa likod nito, may kapa, utang, bagsak presyo at takot na baka lahat ng pinaghirapan ay mauwi lang sa lugi. Mga ka-agri, ito ang masakit na realidad sa vegetable farming. Parang sugal ang bawat tanim. Ngayon, mataas ang presyo, bukas, bagsak na. Halimbawa, sa isang season ng kamatis at repolyo, umaabot sa 60 pesos hanggang 80 pesos taga kilo. Kaya halos lahat na enganyong magtanim. Lahat umasa nakikita. Pero pagdating ng harvest season, sabay-sabay na silang mag-aani. Biglang nagkakaroon ng oversupply at ang dating mataas na presyo bumabagsak sa 10 pesos o minsan 5 pesos na lang. Sa bagsakan, makikita mo ang pila ng napakaraming truck. Ang iba, hindi na tinatanggap ng mga trader. Yung iba, napipilitan na lang itapon ng ani o ipamigay na lang dahil mas mahal pa ang pamasahe kaysa sa kikitain. Tawa nyo. Sabi nyo may mangwa sini. Kwarta, basura. Imuuna lang basura. Ginang kwarta. O, sino mangwa sini di? Talong festival. Itaw. Okra. Pipino. Ari pa o. Talong pa o. Ako lang ni siya nga dalawa. Isa minangwa. 5 lang ang nakuha. Mga ka-agri, ito ang obserbasyon ko ngayon. May mga magsasaka na umuutang na umaabot sa 50,000 pesos para sa binhi, abono at labor. Maganda ang tubo, punong-puno ang pananim nila. Akala nila paldo na, pero pagdating ng bentahan, bumabagsak ang presyo. Ang inaasahan niyang 100,000 pesos hanggang sa 30,000 pesos nagiging maliit na lang. 10,000 pesos na lang o mas mababa pa minsan. So hindi lang siya lugi, may utang pa siyang babayaran, di ba? At ang masakit pa mga kapatid, dahil wala siyang ibang pinagkukunan, mapipilitan siyang umutang ulit para sa susunod na taniman. Ganito lang umiikot kasi ang cycle. Mataas ang presyo, sabay tanim, oversupply, bagsak presyo, lugi, utang at paulit-ulit ang ganitong cycle. Isa din dyan kapag tag-ulan, kaunti ang supply kaya mataas ang presyo. Pero kapag tag-init, sabay-sabay ang tanim at ani. Dito nagsisimula ang mga problema. Walang malinaw na sistema kung sino ang dapat magtanim at kung kailan. Kanya-kanya ang diskarte ng mga bawat magsasaka kaya nagkakaroon ng sabay-sabay na produksyon. Sa ganitong sitwasyon, hawak na ngayon ng trader ang presyo dahil sila ang may direct access sa market. Betching ko pa rin ho. Oo, mababa din sa kabila. Pwede tayo lumipat sa kabila. Ang mga magsasaka kahit lugi napipilitang magbenta na lang dahil perishable nga ang gulay. Pero mga ka-agri, hindi ganito sa ibang bansa. Sa Thailand, kagaya nila, malakas ang farming cooperatives kaya sama-sama ang bentahan at may mas control sila sa presyo. Sa Japan naman, may contract farming sila. Bago pa magtanim, may kasunduan na sa presyo at volume kaya hindi sugal ang kanilang kita. Sa Netherlands naman, gumagamit sila ng greenhouse at data-driven farming kaya kontrolado ang supply at hindi basta-basta bumabagsak ang presyo. Ngayon, kung i-apply din natin ito sa Pilipinas, malaking papel ang gagampanan ng Department of Agriculture. Kailangan ng crop programming para hindi sana sabay-sabay ang tanim at ang mga ani. Kailangan ng price intervention o floor price para hindi din lugi ang magsasaka. Kailangan ng cold storage at processing facilities para hindi nasasayang ang ani. At higit sa lahat, kailangan palakasin ang direct market access para mabawasan ang mga trader or middleman. Kaya ako pumasok sa ganitong industriya, hindi lang para kumita, kundi para maintindihan ang tunay na sitwasyon dito sa atin. Gusto ko makita mismo kung saan nagkakaroon ng problema at kung ano ang pwede kong maiambag kahit sa maliit na paraan lang. Sa ngayon mga ka-agri, ginagawa namin ang paraan ng lahat ng maipush ang aming produkto ng maayos na paraan. Direct selling, tamang timing at paghanap ng mas magandang market. Ako po ay mula sa Phoenix na agriculture. Involved po ako sa vegetable farming namin at coconut industry. Kabilang ang opera, iba pang value-added products na nagbibigay at nag-organize ng trabaho sa aming komunidad. At yun ang pinaka-advocacy namin ng mag-asawa. Napakarami po tayong kababayan na tutulungan, lalo na yung mga employment na nagagawa natin. Kasi ganyan po talaga kami sa hirap. Kaya ako nagpapasko
solve ng kalabaw sa amin isang linyong bata. Kaya pinunin natin ito ako saya. Pero habang ginagawa namin to, hindi ko maiwasan na maawa sa napakaraming farmers natin na paulit-ulit nalulugi kahit sila pa ang pinaka nagsusumika. Kaya mga ka-agri, hindi ito laban mag-isa lang. Laban ito nating lahat. Gusto kong marinig ang mga ideya nyo, mga suhestyon nyo at karanasan nyo. Baka sa pamamagitan ng sama-samang boses natin, kahit papaano ay makakarating ito sa kinauukulan. Kilala ang mga Pilipino bilang isa sa pinakamasipag sa buong mundo. Hindi tayo kulang sa sipag. Kailangan lang natin dagdagan ng tamang strategy at sistema para maging mas predictable ang resulta, hindi puro sugal. Dahil sa huli, ang tunay na layunin natin ay hindi lang magtanim, kundi umangat ang buhay ng bawat magsasaka dito sa ating bansa.